Kumusta mga kaibigan? Ako si Mr. J. Pablo at ngayon ay isa na namang nakakakilabot na kwento ang handog ko sa inyo. Kwentong nangyari raw sa isang ordinaryong jeepney driver sa Quezon City. Tunay ngang nakakatakot ang mga pangyayaring tila mula sa pelikula lamang. Pero ayon sa mga saksi, ito ay isang tunay na kwento ng kababalaghan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento ng Jeepney Driver. Si Mang Efren ay isang simpleng jeepney driver na araw-araw ay bumabiyahe mula Cubao hanggang Fairview. Sanay na siya sa buhay sa kalsada, ang init, ang usok at ang pagod ng pagiging tsuper. Pero sa gabi ng Nobyembre 12, 2017, naganap ang isang bagay na hinding-hindi niya makakakalimutan. Hapon pa lamang, medyo iba na ang pakiramdam ni Mang Efren. Tila may mabigat na puwersang nakapaligid sa kanyang jeep. Hindi niya ito pinansin dahil baka nga naman napapagod lang siya sa maghapong biyahe. Bandang 8:00 ng gabi, bumaba ang kanyang mga huling pasahero sa Fairview at iniisip na niyang bumalik sa Cubao para makapagpahinga na. Ngunit bago siya makapag-U-turn, may 3 lalaking sumakay sa kanyang jeep sa madilim na kalsada. Akala niya ay ordinaryong mga pasahero lang, kaya tinanggap niya ang pamasahe. Isa sa kanila, isang matandang lalaki, ay naupo sa unahan, sa tabi ni Mang Efren. Hindi niya masyadong kita ang mukha ng 2 pang sakay dahil natatakpan ng dilim. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Tahimik lang ang mga pasahero, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng tingin ng matanda sa kanyang tabi. Ilang beses niyang tinignan ito, pero laging nakayuko ang lalaki. Walang imik, walang kahit anong sinasabi. Pagdating sa isang madilim na bahagi ng Commonwealth, huminto ang jeep dahil sa spotlight. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahina na parang pag-iyak. Tumigil ang jeep sa kalsada at nang tingnan niya sa rearview mirror ang mga pasahero, nanlaki ang mga mata niya. Wala na ang 2 lalaking sakay sa likod. Tanging ang matanda na lang ang nandun sa tabi niya. Tay, nasaan yung mga kasama niyo? Tumahimik ang matanda at dahan-dahang itinaas nito ang ulo. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Mang Efren ang kanyang muka. Luma, lukot ang balat at ang mga mata ay puro puti. Wala nang itim. Halos hindi siya makahinga sa takot habang naririnig niya ang boses ng matanda na parang bumubulong. Sa sementeryo. Sa sementeryo sila bumaba. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mang Efren. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Tumalon mula sa jeep at nagsisigaw sa takot. Halos mapatid ang kanyang hininga habang tumatakbo sa palayo sa kanyang jeep. Nang lingunin niya ito, nakita niyang wala na ang matanda. Kinabukasan, dinala ng mga kasamahan ni Mang Efren ang kanyang jeep sa estasyon. Ayon sa kwento ni Mang Efren, hindi na siya nagbalik pa para kunin ang kanyang sasakyan. Ang jeep ay nakitang walang kahit anong pasa o sira, pero may mga kakaibang marka sa mga upuan sa likod. Para bang may mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Isang lumang tsuper na may malalim na karanasan sa mga kalsada ng Maynila
ang nagsabi sa akin. May isang grupo raw ng mga pasahero noong dekada 70 na namatay sa isang aksidente malapit sa parehong lugar kung saan pinulot ni Mang Efren ang mga kaluluwang iyon. Hanggang ngayon, may mga tsoper na nagrereklamo na minsan may sumasakay na hindi na muling bumababa. At kung makikita mo silang biglang nawawala, sigurado kang hindi na sila mga buhay. Huwag kayong magtaka kung minsan sa biyahin nyo sa jeep, may mga kasakay kayo na tahimik, walang kibot at tila hindi komportable. Kasi baka hindi na sila nakatira sa mundong ating ginagalawan. At kung ikaw naman ang nasa likod ng manibela, tandaan, hindi lahat ng pumapara sa jeep ay dapat pasakayin. At iyan po ang kwento ni Mang Efren, ang jeepney driver na nakasalumuha ang mga nilalang na matagal nang yumao. Lagi nating tandaan sa mga kalsadang tahimik at tila ordinaryo, may mga misteryong hindi natin alam. Hanggang sa susunod na kabanata, ako po muli si Mr. J. Pablo at ito ang inyong paboritong podcast na nagdadala ng kilabot at misteryo sa inyong mga gabi. Paalam!